Imahe ng mahal na Birheng Maria nakaligtas sa pagsabog ng bomba pero hindi nakaligtas sa kamay ng mga magnanakaw. Ave Maria. Ito nga po ang milagrosang imahe ng Nuestra Señora de la Caridad de Bantay, ang reyna ng Ilocandia. Pinaniniwalaan din nga na gumagala ang mahal na birhen sa kabukiran para basbasan ang palayan para sa masaganang ani. Kaya nga ang mga magsasaka ay naglalagay rin ng imahe o larawan ni Apo Caridad sa kanilang mga palayan para hindi ito pestehin. Ilan nga sa mga tanda ng paggagala ng mahal na birhen ay ang mga amorsekong nakadikit sa laylayan ng damit nito. At yung mga nakukuhang amorseko sa laylayan ng damit ng birhen ay ipinamimigay at ilinalagay sa langis at sinasabing ito'y nakapagpapagaling ng may sakit. Kung mapapansin nyo, merong kakaiba sa belt or tinatawag na korea ng Apo Caridad. Hindi lang po siya basta-basta disenyo lamang dahil ito ay tinatawag na ex voto or mga tanda ng pasasalamat ng mga debotong nakatanggap ng mga biyaya sa pamamagitan ni Apo Caridad. Ito po ay mga parte ng katawan na hinulma sa ginto, pilak or tanso. Tinatawag din nila itong kari. Ang mga hulmang ito ay nakadepende sa mga tao o sa parte ng katawan na kanilang ipinagdarasal para gumaling. At ang iba naman ay alay bilang pasasalamat sa himala ng paggaling. At nung panahong gawa pa lamang sa light materials ang simbahan ni Apo Caridad, ilang beses itong sinubukang sunugin at kahit nga mga tuyong kugon lamang ang bubong nito, hindi ito dinikitan ng apoy. Meron ding obispo at mga kaparian na nakaligtas sa kamatayan at nangako silang magsusulat ng novena sa karangalan ng Nuestra Señora de la Caridad de Bantay. Isa nga sa sinasabi nilang dahilan kung bakit tinakaw yung ulo at kamay ng mahal na birhen, aside sa gawa ito sa ivory, sinasabing ang mata ng orihinal na ulo ng birhen ay gawa sa black diamond. Kaya nakaligtas man ito sa pambobomba, hindi siya nakaligtas sa kamay ng mga magnanakaw. This is your Hermano reminding you, choose to be happy and choose to be holy. Thank you.